Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ang pagdating, pagsakop at pananamantala ng mga bansang kanluranin sa Asya ay nagdulot ng iba't ibang epekto sa lipunan, politika, ekonomiya at pamumuhay ng mga Asyano. Ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo o damdaming makabayan na siyang naging susi sa paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya laban sa mga mananakop na kanluranin. Ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay pagpapahalaga at pagmamahal sa inang bayan. Ito ay isang kamalayang lumaganap sa Asya kung saan binigyang pagpapahalaga ng mga mamamayan sa isang bansa ang kanilang pinagmulang lahi, wika, paniniwala at kultura. Maraming manifestasyon ang nasyonalismo, gaya na lang ng mga sumusunod: pagkakaisa laban sa mga mananakop na kanluranin, pagtangkilik sa mga lokal na produkto ng bansa, pagiging makatwiran, makatarungan, at ang kahandaang isakripisyo ang sarili para sa inang bayan. Ang pag-usbong ng nasyonalismo sa Timog Asya sa pagsakop at pagmamalabis ng mga Ingles sa India sa mahabang panahon ay nagmulat at nagpaalab sa damdaming pagkamakabayan o nasyonalismo ng mga taga-India. Nagkaisa at kumilos ang mga taga-India upang makamit ang inaasam na kalayaan laban sa mga mananakop. Sa mahabang panahon na pinakinabangan ng mga Ingles ang mga likas na yaman sa India, nakaranas ng pagmamalupit at paghihirap ang mga maraming taga-India sa pananakop ng mga Ingles. Maraming patakarang ipinatupad at madami din na kaugalian sa India ang ipinagbawal. Para sa mga taga-India, ito ay pagsikil sa kanilang kalayaan. Ilan sa mga ipinagbawal ay ang pagsasagawa ng suti o sati. Ito ay ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae sa India sa pamamagitan ng pagtalon o pagsama sa sinusunog na bangkay ng kanilang asawa. Ang gawaing ito ay pagpapakita ng kanilang debosyon at mabuting may bahay. Isa pang ipinagbawal ay ang pagsasagawa ng mga Hindu ng female infanticide. Ito ay ang pagpatay sa mga bagong silang na sanggol na babae. Ang isa pang naging dahilan ng paglaban ng mga taga-India sa mga mananakop na Ingles ay ang kanilang hindi pantay na pagtingin sa kanilang lahi o racial discrimination. Nang dahil sa pagtatangi ng lahi o hindi pantay na pagtingin sa lahi, ay nagsagawa ng pag-aalsa ang mga sundalong Sepoy na tinaguriang Rebelyong Sepoy. Sepoy ang tawag sa mga sundalong Muslim at Hindu na taga-India. Hindi naging patas ang pagtrato sa mga sundalong Indian na nakatatanggap ng mas mababang sweldo kaysa sa mga sundalong Ingles. At tumutol din ang mga sundalong Hindu at Muslim sa paggamit ng mga langis o taba na galing sa hayop upang ipanglinis sa kanilang mga baril at bala. Dumagdag pa ang naganap na Amritsar Massacre noong ika-13 ng Abril taong 1919. Habang nagdiriwang ng isang selebrasyon ng mga taga-India ay pinagbabaril sila ng mga sundalong Ingles. Nasa 379 na katao ang nasawi sa kaganapang ito at halos 1,200 na katao ang nasugatan. Isa sa naging susi ng pagkamulat ng mga taga-India ay si Mohandas Karamchand Gandhi, leader ng kilusang nasyonalista ng India. Sa pamamagitan ng ahimsa na nangangahulugang hindi paggamit ng dahas at lakas ng kaluluwa, at ang satyagraha o ang pagpapalabas ng katotohanan na may kasamang pagdarasal, meditasyon at pag-aayuno ay nanguna sa panawagan sa pagpapalaya sa India ni Gandhi.
Ito ay ang mapayapang paraan ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng India. Ginamit ni Gandhi ang civil disobedience o hindi pagsunod sa mga batas ng pamahalaang Ingles sa India at pagsasagawa ng protesta at pag-aayuno. Nang dahil dito, naranasan ni Gandhi ang mahuli at makulong. Hinikayat ni Gandhi ang pagboykot o hindi pagtangkilik sa mga produktong may kinalaman sa mga Ingles, pagkus ay tangkiligin ang mga lokal na produkto sa kanilang bansa. Bukod kay Gandhi, ay nagkaroon ng pagkilos ang Hindu at Muslim sa India. Bumuo sila na magkahiwalay na pagkilos at organisasyon. At ang mga ito ay ang All India National Congress na naglalayo ng paglaya ng India laban sa mga Ingles at ang All Indian Muslim League sa pamumuno ni Muhammad Ali Jinnah na naglalayong magbigyang pansin ang mga interes ng mga Muslim sa India at magkaroon ng bukod na estado para sa mga Muslim. Ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya. Ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay hindi gaya ng nasyonalismong ipinamalas sa Timog Asya. Karamihan sa mga bansa sa Kanlurang Asya ay sumailalim sa kapangyarihan ng Imperyong Ottoman, kung kaya't hindi ito nasakop agad ng mga kanluraning bansa. Nang bumagsak ang Imperyong Ottoman, ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kanluraning bansa na sakupin ang Kanlurang Asya. Ipinatupad ng mga kanluraning bansa ang sistemang mandato. Ito ay sistema na kung saan ang isang bansa ay sasailalim sa patnubay ng isang bansang Europeo o kanluranin habang naghahanda sa pagiging isang malaya at nagsasariling bansa. Pinasimula ng mga Arabo, Turko at Iranian ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya bago pa man ang unang digmaang pandaigdig. Ang bansang Kuwait ang isa sa mga unang bansa sa Kanlurang Asya na lumaya noong 1759. Samantalang ang Lebanon ay lumaya noong 1770 mula sa Imperyong Ottoman. At noong 1926 ay sumailalim ang Lebanon sa sistemang mandato ng France. Ang bansang Turkey, sa pamumuno ni Mustafa Kemal, ay humingi ng kalayaan at nagsulong na magkaroon ng sariling republika. At noong 1926 ay nilipol ni Abdul ang lahat ng teritoryo sa tangway ng Arabia at tinawag itong Saudi Arabia. Noong 1945, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay isinagawa ng mga Hudyo ang Zionism. Ito ay ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagkaroon ng malaking pagbabago mula ng nanirahan ng mga Hudyo sa Palestine. Nagkaroon ng modernisasyon sa industriya, agrikultura, at sa marami pang aspekto ng pamumuhay ng mga Hudyo sa Palestine. Mas tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga Hudyo sa Palestine kaysa sa mga Arabo na naninirahan doon. Ito ay isa sa mga dahilan ng pagsisimula ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim, kung kaya tiniling ng mga Muslim na naninirahan sa Palestine na ihinto na ang pagbabalik ng mga Hudyo sa bansa. At ang lalong nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng magkabilang panig ay ang pagdedeklara ng Republika ng Israel noong Mayo 14, taong 1948. Maraming pamamaraan ang ginamit ng mga taga-Timog at Kanlurang Asya sa pagkamit ng kanilang kalayaan, mula sa mga kolonyalista at imperyalista. Ang mga nasyonalista ang naging susi sa pagkamtan ng kanilang kasarinlan. Sa pag-usbong ng mga kilusang nasyonalismo, ay nakilala ang ilang leader nasyonalista na nagsilbing inspirasyon ng mga Asyano. Ngayon ay tunghayan natin
ang mga nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya. Isa rito ay si Mohandas Karamchand Gandhi na mula sa India. Si Gandhi ay isang Hindu na nakapagtapos ng pag-aaral sa England at nakapagtrabaho sa South Africa. Kilala si Gandhi bilang Mahatma Gandhi o dakilang kaluluwa. Siya ay inspirasyon ng marami dahil sa kanyang pamamaraan ng paghingi ng kalayaan na kung saan hindi sila gagamit ng anumang dahas dahil sa kanyang paniniwala sa ahimsa at sa tiyagraha sa pakikipaglaban para sa kasarinlan ng India laban sa mga mananakop na Ingles. Hindi rin sang-ayon si Gandhi sa pagtatangi sa mga untouchables sa lipunan, pati na rin sa pagsasagawa ng sati para sa mga kababaihan. Nagsagawa ng civil disobedience si Gandhi kung saan hinikayat niya ang mga taga-India na huwag tangkilikin ang anumang produktong may kinalaman sa mga Ingles. Nagsagawa din siya ng hunger strike o pag-aayuno upang mabigyang pansin ng mga Ingles ang kanilang pagnanais na lumaya. Hindi natakot si Gandhi, bagamat labas-masok siya sa kulungan. Ipinagpatuloy ni Gandhi ang mapayapang pagprotesta hanggang makamit ng India ang kanyang kalayaan. Lumaya ang India noong Agosto 15, taong 1947 sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru. Nabaril at napatay si Gandhi noong ika-12 ng Enero taong 1948 na hindi nagtagumpay ang kanyang mitiin na magkasundo ang mga Hindu at Muslim. Mula naman sa bansang Pakistan, si Muhammad Ali Jinnah, tinagurian na ama ng Pakistan. Isa siyang abogado at pandaigdigang leader. Si Muhammad Ali Jinnah ang namuno sa All Indian Muslim League na itinatag noong 1905. Ninais ng samahang ito na mabigyang pansin ang mga interes ng mga Muslim at magkaroon ng hiwalay na estado para rito. Namuno siya hindi lamang sa paglaya ng Pakistan laban sa mga mananakop na Ingles, kundi ninais din niyang lumaya laban sa India. Nakamit ng Pakistan ang kalayaan noong Agosto 14, 1947. Si Muhammad Ali Jinnah ang kauna-unahang gobernador general ng bansang Pakistan. Si Mustafa Kemal Atatürk naman ay mula sa Turkey. Isinilang sa Saloniki sa bansang Greece na bahagi ng Imperyong Ottoman. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Ottoman Military College at siya ay naging sundalo. Naging kapitan ng Ottoman Army at nagsilbi siya sa Damascus, Syria ngayon hanggang taong 1907. Isa siya sa tumutol sa kasunduan ng Italy at France na hatiin ang Imperyong Ottoman matapos ang kanilang digmaan noong ika-1912. Naging susi siya sa pagtataboy sa 2,000 Italianong sundalo laban sa may 200 na Turko at Arabong sundalo sa laban sa Tobruk noong Disyembre taong 1911. Ngunit ang mga Italiano pa din ang nagtagumpay sa digmaang ito. Si Mustafa Kemal ay kinilala bilang Mustafa Kemal Atatürk o ama ng mga Turko dahil siya ang nagbigay daan sa paglaya ng bansang Turkey kahit na ito ay hinangad na pagkati-hatian ng mga bansang kaluranin gaya ng France, Great Britain, Greece at Armenia. Siya ang tumawag para magkaroon ng halalang pambansa at hiwalay na parliament at si Mustafa din ang nagsilbing tagapagsalita at ito ay ang Grand National Assembly ng Turkey.
at ito ang nag-udyok sa mga Turkong military na kumilos na hingin ang kalayaan ng bansang Turkey. Sa bansang Iran naman ay nakilala si Ayatollah Ruhollah Mozari Khomeini. Si Ayatollah ay naging aktibo sa politika noong 1962. Sumama siya sa mga pagkilos at pagbatikos sa mga karahasan na isinasagawa ng kanilang Shah sa mga mamamayan. At tinutulan din niya ang pagprotekta ng Shah sa interes ng United States of America. Naging makasaysayan ng talumpati niya noong ika-3 ng Hunyo taong 1963 laban sa pagkiling ng Shah ng Iran sa mga dayuhan at pagsuporta nito sa Israel. Dahil dito, siya ay iniresto at nakulong. Sa kabila nito, siya ay umani ng malawakang suporta mula sa mamamayan ng Iran at naging sanhi ng kaguluhan sa kanilang bansa. Siya ay pinatapon sa ibang bansa gaya ng Turkey at Iraq noong Nobyembre taong 1964 dahil sa kanyang pagsulat at pangangaral laban sa kanilang Shah. Nang mapatalsik ang Shah ng Iran noong 1979 dahil sa Rebolusyong Islamic, ay muling bumalik ng Iran si Ayatollah at idineklara bilang isang religious leader ng revolusyon sa Iran. Si Ayatollah ay kinilala bilang isa sa mga malulupit na leader noong ika-20 siglo. Si Ibn Saud ay sinilang sa Riyadh noong Nobyembre 24, taong 1880. Siya ang kauna-unahang hari ng Saudi Arabia. Noong 1932 ay natipon niya ang halos kabuuan ng tangway ng Arabia at binigyan ni Ibn Saud ang kanyang kaharian ng bagong pangalan at ito ay ang Saudi Arabia. Nahimok niya ang mga nomadikong tribo na mapaayos ang kanilang pamumuhay. Sa kanyang pamumuno ay nawala ang mga nakawan at panginikil sa mga dumadalo ng pilgrimage sa Mecca at Medina. Siya din ang nagbibigay pahintulot sa United States of America noong 1936 hanggang 1939 upang magkaroon ng oil concession sa Saudi Arabia. At dahil dito, napatunayan na pinakamayaman sa mina ng langis ang kanilang bansa sa buong daigdig. Nakatulong ang pagmimina ng langis upang lumago ang ekonomiya at pamumuhay ng mamamayan ng Saudi Arabia sa pamumuno ni Ibn Saud. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Gayon din ang mga nakilala nating nasyonalista na nanguna sa kalayaan ng kanilang mga bansa. Hanggang sa muli, paalam!